aakyat tayo ng bundok upang makakita ng cherry blossom or sakura, ang tawag ng mga Japanese. Pag matatapos na ang taglamig, tsaka sila namumulaklak, na masasabi ko na marami rin dito sa Taiwan. Kaya ngayon, halos pupunta tayo sa 3 lugar dito sa Taiwan upang makita ang sakura. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming adventure para maghanap ng sakura. First stop natin, dito lang tayo sa Hsinchu. Halos 1 hour lang biyahe simula dun sa company namin. Makikita nyo sa kaliwa ng screen yung location or yung map sa first location na pupuntahan natin sa paghahanap ng cherry blossom. Wupeng area pala yung pangalan ng lugar na boundary daw ng Hsinchu. Mostly mga pink sakura yung mga nandito. Kanhizakura. This cherry blossom is originally from Taiwan, yet it's also commonly grown in Okinawa, Japan. The graceful and exotic of these cherry blossoms. So tara, uwian na. Para bukas ng umaga, next destination naman. Good morning guys! For today's video, gagala na naman tayo. Siyempre, pupunta tayo sa cherry blossom. Maghahanap pa lang tayo kung saan maganda. At meron. Sabi dito sa Google, meron daw sa Miaoli. Halos 1 oras ng biyahe. Kaya tara, samahan kami. Sa Miaoli area naman, ang destination natin ngayon. Isa ito sa mga paypayan ng mga Taiwanese na marami ding sakura. Kaya tara, samahan nyo kaming gumala. At i-compare ito kung saan yung una nating pinuntahang sakura. Sino kayang mas maganda at mas marami ang bulaklak? Kaya simulan na natin ang pagbiyahe. Makalipas lang ang 50 minutes, nandito na tayo. So magsisimula na dito yung pag-ahon. Kasi nga, ang paypayan nila, mostly mga nasa bundok. Yung paypayan pala yun yung parang simbahan ng mga Taiwanese. At marami yun dito. Kaya magaganda rin puntahan yung mga yun. Kasi pinapaganda nila yung landscape ng lugar. Sa part na ito, nagkakayabangan nga kami. Bakit daw lagi ako nasa bundok? Or kung bakit laging gusto kong puntahan ay yung bundok. At takot ako sa city. Mangyan ba daw ako? Sa bagay, mukhang may lahi nga naman yata ako mangyan. Kaya takot sa maraming tao. Siyempre, kwentuhang kotsero muna habang nagdadrive para malibang. Pero siguro, ang main reason kung bakit gusto ko lagi sa bundok, pag nagmomotor ka siguro, yun yung mga gusto mong akyatin. Bago pagdating dun sa taas, ang ganda at napakasariwa ng hangin. Bago overlooking pa. At sa mga bikers, ganun din. Bukod siguro sa makakapag-practice na sila, yan nga, maganda pa rin dun sa taas. Nung nagbabike ako, ganun ang balak ko. Pero syempre, mas nakakapagod. Kaya nung nagkamotor, lahat ng hindi ko mga napuntahan nung nagbabike, syempre, pupuntahan ko na ngayon. Bukod na sa mura ang gasolina, kayang-kaya pa. Kaya, tara!
Karamihan ng mga umakyat ngayon, mga nakasasakyan. At yung iba, mga branded pa or napakamamahal. Halos tayo lang yung nakamotor kasi medyo malamig pa rin naman yung panahon dito. Pero may araw. Kaya para sa akin, mas masarap magmotor. At wala din naman kaming sasakyan. At kung magtataksi naman, medyo may kamahalan. Ito na, nandito na tayo sa entrance nung Paypayan or nung simbahan ng mga Taiwanese. Makalipas ang 30 minutes na non-stop na pag-akyat. At syempre, maghahanap lang tayo ng parking para i-park tong motor bago sabay maglalakad na tayo para libutin tong lugar na to. Kung nagbabalak kayong makakita ng cherry blossom na malapit lang dito sa Chunan, isa na siguro ito sa mga recommended ko. Bukod sa napakalawak at napakaraming akyatin, namumulaklak or namumukad na rin yung mga bulaklak ng cherry blossom. At marami din sila. May dalawang klase ng cherry blossom na nandito. Yung isa kulay pink, yung isa pula, almost dark pink. Prunus campanulata is a species of cherry native to Japan, Taiwan, southern and eastern China, and Vietnam. It is a large shrub or small tree growing 3 to 8 meters tall. It is widely grown as an ornamental tree. So tapos na tayo dito. Pupuntahan naman natin yung last destination natin. At simula dito, magbabiyahe pa tayo ng 1 oras papunta ron. Kaya tara, samahan nyo pa ulit ako sa 1 oras na pagbiyahe. At tignan kung ano yung mga dadaanan natin.
bawal din tayo dito. Guys, pwede tayong dumiretso pero bawal dito sa kaliwa at kanan kasi doon sa signage kitang-kita na bawal dito. Yung kanan at kaliwa ay expressway. Bawal dyan yung mga motor na mabababa ang sisi. Nandito na pala tayo sa last stop natin. Science Park pala ito. Kaya tabi-tabi din yung mga company. Ang kagandahan dito, hinahayaan nilang pumasok yung mga ibang tao na hindi dito nagtatrabaho para makita lang yung cherry blossom na pinagmamalaki ng lugar na to. Para dito sa cherry blossom sa Huling. Tara! May kulay puti, may kulay pink na pink bago mapink-pink. Yan lang ang mga kulay na nandito. Ito, mapink-pink. Ayun, may puti doon. Doon yung puti. Bago yung medyo mapusyaw na pink. Ayun. Andun na yung mapusyaw na pink. Daming nagpapapicture dito. Pero totoo, parang science park lang to ng Huli or Taichung. Taichung area na yata to, guys. Pero ito dito tayo sa may pink. Dito naman yung kulay puti. So, ito na yung puti. Tara na. At marami nagpipicture. The most common species of cherry blossom in Japan is the Summa Yoshino or Yoshino cherry, a hybrid between two other species. It is known for its almost entirely white petals tinged with the faintest of pinks. Sa lugar na to, meron tatlong uri ng cherry blossom. Puti, pink, bago sabay yung matingkad na pagka-pink. So yun na nga, tatlong lugar yung napuntahan natin para maghanap ng cherry blossom. Sa unang lugar na pinuntahan natin, okay, pero hindi ganun karami. Pero yung pagpunta doon, medyo maganda kasi puro bundok. Sa pangalawa naman, ang problema lang, hindi pa sila lahat namumulaklak. May mga nahuli. Pero mas sigurado ko maganda rin yun pag namulaklak na lahat. At ang kagandahan, pwede pang magpalipad ng drone. Hindi katulad dito, bawal. Pero kahit ganun na bawal, namumulaklak na halos lahat dito. Kasi nga, malapit yata ito sa Pinas. Kumbaga, tag-init na.
Tapos na yung paglilibot natin sa 3 lugar kung saan makikita yung mga cherry blossom. Pasukan na ulit bukas, kaya hanggang sa muli, paalam!